Kararating lang. Na-on ko na yan. Na-on ko na yan. Kasi ang lamig. Ito. Yung mga tablet naka-charge. Nilagay ko na sa lalagyan. Maaga kami today. Kasi 1 o'clock may meeting. Wala pa si Wanjang. Hinihintay namin. Dun sa kabila. Yung math teacher. Ay, baka marinig. Ano siya? Dating ko bukas na kasi pumapasok siya 1. Ewan ko, siguro inobliga siyang 1 hour before that time pumasok. Ako kasi sakto-sakto ako pumapasok eh. Alas 2 or 55, 50, ganyan. Tapos, about naman sa paglilinis, pag nagbabacuum. 6 o'clock kasi wala ng mga bata eh. So, doon ako nagbabacuum. Mga 6:30, ganun. So, ayun. Every Thursday, yung meeting nga namin. 1 oras. So, from 1:00 hanggang 2:00. Yung meeting. Nalilit minsan yung may-ari eh. So, kung anong oras siya darating. Tapos, 2:00 yung start kasi magdadating na yung mga bata. Hindi kami nagpapansin na niya. Pag nadaan tapos nakita syempre ganyan sa'yo, ganyan. Pero yung magchichikahan yung pag walang mga bata lalabas sa'yo, alam mo ba? Hindi kami masyado nagpapansin na hindi kami masyado nag-uusap. Kahit pag lalabas kami tapos may pakain si Wanjang Heshe, yung tawag doon. Pag may tanong yung may-ari, sagot kami. Kain lang kayo. Hindi kami masyadong madaldal. Kaya sabi ng kapatid ni Wanjang, yung ate niya na napunta din dito, sabi, ba't ang tatahimik nyo? Ako dun sa pinapasukan kong ganyan, ang dadaldal mga ano. Siguro kasi bata pa siya, nasa 20s lang yata, mga 20, 27. Malapit nang mag-asawa, no? 27, 28, ganun. Kami kasi ni Wanjang, nasa 40s na. I think si Wanjang mga 46, 47. Ako, secret. Sorry. This year, malapit na birthday ko eh. 43, this year. Parang, ang pag-alam ko, 4 years lang yata ang gap namin, dalawa. Oo, bata pa rin si Wanjang. Ang tagal ko na pala nung nagtuturo. Kasi sa nauna kong work, nasa 20s lang ako noon, nasa 27 yata. Tapos yung Wanjang ko, 50s na. Sabi, ilang taon ka na? 20 ganyan. Sabi, buti ka po. Tapos yung ibang teacher din sabi, ang bata pa niya. Sana all. Ganun. Wala pa din. 116 na. Nakalimutan na naman siguro. Minsan, pagka sobrang busy siya, sabihin niya, magchat-chat sa amin 3. Sa amin 2. Na group chat. Move natin yung meeting sa hapon, sa gabi. Mga alas 6, wala nang estudyante. Or 6:30, 30 minutes lang, move natin. Wala siyang chat. Or, dati kasi Tuesday talaga yan, tapos binago ng Thursday. Minsan, Monday pa lang. Gawin natin Tuesday kasi sa Thursday meron akong pupuntahan, ganyan. May sakit siya. Akala ko nga inoperahan eh. Nung bakasyon, bago mag New Year. Di pa pala. Sakit niya sabi niya, sasabihin ko ba o hindi? Tapos, kinanto niya sa amin. Sabi niya, dito daw. Thyroid. Cancer. Yung kabila lang. Sabi ko isang part. Tapos kung tatanggalin yung half part. Parang ikwento kasi. Tapos sabi ko, saan niyo po gustong operahan? Kasi may narinig ako na pwede sa leeg, pwede din dito sa kilikili. Pag sa leeg, 2M or 3M ang bayad. Pag sa kilikili, kasi para walang scar, robot ang gagamitin, 10M. Oh my God. Ayan na, nag-chat na. Nakalimutan daw. Wait lang daw, paparating na daw siya.
Wait for me. Ako nga din, hindi ko na din makalimutan. Buti na lang, ay, Thursday, may meeting kami, ganyan. Sobrang lamig ngayon today. Nagwawalag lang, walang magawa. Yung ate niya kasi, kaya napunta dito. Siya yung nagtuturo ng math sa middle students. Tinutulungan niya yung kapatid niya na yung may-ari, ganun. Ganun. Pero nagtuturin din niya sa ibang hagon. May mga silent sideline. Wala pa din. 1:28 na. Nakalimutan nga niya talaga. Well, update naman na namin ngayong week. Kung ano yung mga do's and don'ts. Kasi yung mga bata, pag mayroong mga concern, ganyan. Pero this week, hindi yun napasok dito eh. Punta siya dito sa loob. Kasi narinig niya yung may ingay. Tapos nagtatanong siya yung malapit na kasing bakasyon. Next week, bakasyon na ng mga bata. So, yung schedule, merong magre-request niya na yung mga nanay, pwedeng yung anak ko, 2:00 hanggang 3:00, agahan. O yung i-move natin yung date, yung oras, ganun. Kasi bakasyon nga, lalo yung mga 6th graders, so mabuya o matagal magising. So, pwedeng 3 o'clock, 4 o'clock, or 6, ganyan. So, naayos na namin yung time, concern kung sino yung kailangan ng bagong books, kung sino yung maingay, kung sino yung hindi nakikinig, mga concern na ganyan. Kung sino yung need pa ng improvement, anong dapat gawin para hindi masyadong chaos, ganyan. Kung sino yung masakit sa ulo na hindi mo makontrol, sabihin sa kanya, tatawagan yung nanay para sabihan na ganito. Yung nanay yung magkocontrol sa bahay nila. Tapos, pagsabihan ba? Tapos kami naman, okay, ganun. Kasi, kung ang nanay malaman nila yon, so parang no need na papasukin. So, hindi pala nakikinig sa teacher eh. Hindi, huwag ka na pumasok, ganyan, parang ganun. Sa bahay nga, hindi ka nakikinig eh. Ito, sayang yung binabayad, ganyan. Kasi to private. May bayad. Yung mga ganong concern. Tapos, ano pa ba? Basta iba-iba. Case by case kasi yan. So now you know. Sinabi ko na lahat. Hindi naman ganong mahirap. Kaso lang, maiksi yung time at hindi malaki ang sweldo. Hindi. Pero magpasalamat tayo. Meron kaysa wala. Ini-imagine kong sumahod ako ng 3M. Never ko naranasan. Never in my life. Mag-factory ako, ganun. Sabi ni Kim, hindi mo kaya. Hindi na ganyan ako. Kasi magpapanggabi. Hindi ko kaya magpanggabi. Parang sobrang hirap, no? Sacrifices. Tsaka may biyanan kasi. Pag may biyanan ka, hindi mo kontrol ang oras kasi kailangan mong sundin yung need sa bahay muna bago yung pansarili mong needs, ganun. Pero mabait naman si Omani, kaya nga lang kailangan ako kasi pag-uutusan, bibili ng ganyan. Sino mababa? Hindi na siya makapagpamalengke. Yun lang guys. Bye. At naka 8 minutes na.